Ikinatuwa naman ng anti-kidnapping advocate na si Teresita ang siyang hatol na guilty kay Dennis Roldan at may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Rafi, acquitted man o napawalang sala yung isa sa mga suspect na si Octavio Garces at yung isa naman sa mga suspect ay or nahatulan ng guilty na si Suzette Wang ay at large pa rin o wanted pa rin. Itinuturing pa rin itong tagumpay ng Movement for Restoration of Peace and Order. Ang sinasabi kasi nitong si Teresita Angsi ay benchmark daw nila itong kasong ito o napakahalaga dahil ginagamit daw nila itong kaso na ito para i-encourage pa o itulak pa yung iba pang mga biktima ng kidnapping na magsumbong sa pulis at maghain ng kaso. At dahil daw kasi kung hindi, katulad na nga lang ng nangyayari ngayon dahil marami raw mga kidnap victims na hindi na lamang nagsusumbong o naghahabol ng kaso, kung hindi nila gagawin ito ay mananatili itong isang perfect crime. Lalo pat kung ang gagawin lamang ng mga biktima ay magbayad ng ransom. Ang sinabi nga sa atin kanina ni Angsi, nagpa-press conference sila, ito yung nakikita ninyo ngayon sa inyong mga telebisyon, nagpa-press conference sila pagkatapos ng promulgation. Sinasabi nila na tumaas nga raw ang mga kidnap for ransom cases. Para sa taong 2014 lamang ay may 16 cases na raw silang na-monitor. Hindi lamang nila binabanggit kung ilan dito yung reported o yung naghain ng kaso o nagsumbong sa pulis. Basta sa kanilang monitoring daw, there are 16 cases dito pa lamang sa Metro Manila, hindi pa kasama yung sa may Mindanao. At ang sinasabi rin nila kanina ay wala pa ni isa sa mga suspects sa mga kasong ito ang nahuhuli ng mga pulis at may suspecha rin daw ang Movement for Restoration of Peace and Order na may mga kasabwat na pulis itong mga kidnapping groups na ito dahil ito rin yung sumbong ng pamilya ng mga biktima sa kanila. May pangamba rin si Teresita Angsi na baka tumaas pa ang bilang ng mga kidnapping cases na ito lalo na raw pagka Burr months na dahil papasok na nga ang Burr months and historically sa kanilang karanasan ay may pagsipa o may pagtaas ng bilang ng mga kidnapping cases pagpapasok na ang Burr months. Pero sinasabi nitong si Teresita Angsi kahit pagano pa katagal ang itakbo ng kaso katulad nitong Ken Shiyu kidnapping case, tumagal ito ng 9 years sa korte, dapat pa rin ay magpursige sa paghahabol ng kaso. Kung siya nga raw habang sinusuportahan nila itong Ken Shiyu kidnapping case ay nakatanggap talaga ng death threats. Ang pagkakabinggit niya di umano ay mismo si Dennis Roldan pa ang tumawag sa kanya at sinabing itutumba siya kung sakaling hindi iatras itong kasong ito. Samantala, Pia, wala ang biktima sa promulgation dito sa may Pasig Regional Trial Court na si Ken Shiyu. Wala rin ang kanyang ina para hintayin nga yung desisyon ng korte. Ang pagkakapaliwanag lamang ni Ginang Teresita Angsi sa atin ay ayaw na raw nilang dagdagan yung trauma na naranasan ng pamilya. Rafi? So far, Maki, ano daw yung batting average ng mga nagsusumbong sa kanila o kaya nagsusumbong sa mga pulis na mga kidnapping cases through the years, Maki? Kumukuha tayo eksakto ng bilang kanina, Rafi? Kaso very reluctant ang Movement for Restoration of Peace and Order na magbigay ng statistics tungkol sa mga KFR cases na kanilang namomonitor. Ang binibigyang diin kanina ni Teresita Angsi sa kanilang press conference ay ang sa bawat storya daw or sa bawat kaso ng kidnapping cases ay shattered lives at mas gusto raw nila na tutukan ng media yung mga storyang ganito sa halip na tumutok daw sa statistics. Although, ang nabanggit na nga nila ay itong 16 cases just for this year hanggang ngayong buwan lamang na ito at dito pa lamang ito sa Metro Manila. Rafi? Okay, maraming salamat, Maki Pulido.